Mga Biblia, atong abrihan in the book of Philippians, chapter number 4, verse 6 down to verse number 7. Philippians 4, I try to speak about trials and testing, and hope makatabang niya ito tanan. So maybe tonight, wala pa kay trials, or maybe wala pa kay problems na nagkabukat yun. But the good thing is, ganina, si gamay ang problema, Bible ni Masadia na ang tabang ng kanya po sa Diyos, kung wala tabang ato, but only God. God is God who created heaven and earth, can help us through our trials and testing or mga problema sa kinabuhi. Please stand, manindog ka paliho. So once again, salamat tonight as we read this verse, Philippians chapter number 4, verse number 6 down to verse number 7. Duwa lang ka verse, and then mag-pray ta. Itong atuan na yun sa katong itawag nga mensahe karon nga gabi. Sumabot lang ni, dili kinidugay ang kanigsuon nga verse o kanigsuon nga topic, but I try to be a blessing sa atong itawag na kinabuhi. And that will start, begin. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Verse 7. And the peace of God, which passes all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Pag-apo tayo, let's pray, Lord, tonight. I've been praying that you work in the hearts of your people. Whatever problems we have, Lord, whatever trials, testing, Lord, nga nagika nimo, akong pag-ampo, Lord, unta, palig-unon nimo samot. Kung sa man ang mga nagian, Lord, nga kalisod. Lord, sayod mi, nga kanang kalisod, dali ra gyud ta sa among gitawag na kinabuhi sa kalibutan. But Sunday, Lord, kung kwaon nimo akong kinabuhi, wala na yung mga problema, wala na yung mga trials, wala na yung mga testing, wala na, Lord God, mga problema nga ang atubangon. But salamat, Lord, tonight, and I verse sa Bible na always nag-remind, Lord God, sa amuha, nga whatever, kung unsa man among ginabit-bit ng bukaton, Lord, you are still there, you are still with us, Lord, and I pray that you bless each and every one. Even, Lord God, sa among kauban nga wala diri karon, I don't know what the reason is, but I believe, Lord, na sayod ka sa matag kasing-kasing. Lord, wala kinahimo kung wala ka sa among kinabuhi. Salamat sa kaluwasan, kini among ginaampo, ginasali, ginapasalamatan in Jesus' name. Amen and amen. Please be seated. Salamat. So once again, mayong gabi sa tanan. Amen. Salamat kay sa matag-usan. Nakaroon igsuon nga gabi, I've been speaking about God's faithfulness in trials and testing. Ang Ginoo daw is matuod-tuod sa tanan natong mga problema ba. Kana bang dili ang Ginoo ingon nga pasagdan ka sa mga problema nga imong ginaatubang, or maybe testing. Na word the testing diri may God sa tinabuhing Kristohano na ay mga test ang Ginoo o naapoy mga try ang Ginoo sa atong kinabuhi if we have in the faith. But always remember, so sometimes problems and trials come because punta sa problema. Sa itong itawag na sala. So, dili ka ng problema, makaingon ka na, gitistingan ko sa Diyos, gitry ko sa Diyos, nasusiya sa, basig na kagibot ng mali ba? Basig na sala na imong ginatago, or maybe na sala na imong ginabuhan. And that's why we have trials, we have problems. Wala tayo peace, wala tayo wisdom, wala tayo understanding because of the things nga atong ginatago ang mga problema. But in the Bible, so on verse 1, try to put something report about verse 6 and 7. It was verse 1 there. Therefore, my brethren, dearly beloved, and long for my joy and crown. So stand fast in the Lord, my dearly beloved. Verse number 2. I beseech you, Euodias, and beseech Syntyche, that they be of the same mind in the Lord. No, ingani Paul diya ang kamong tuha magapareho mo og awlahuna dira sa Dios. Verse 3. And in it they also through yoke fellow help those women and labored with me in the gospel with Clement also and with other my fellow laborers whose names are in the book of life. Verse number 4. Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Ingon ni Paul igsoon sa makatawan sa Philippi, okay? Pagsadya kamo, pagkalipay diya sa Ginoo kanunay, o ako mag-ingon usab-usab pagkalipay. Verse number 5. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Verse number 5 today, tugot nga ang inyong pagka mapungganon, mahibaluan ngadto sa tanang mga tao, o ang Ginoo haduol na.
verse number 6, the Bible says, be careful for nothing, ayaw pagkabalakas sa bisan unsa. Ingon sa diya, apan diha sa matagbutan, pinaagi sa pag-ampo, o pangaluyupo, uban ang pagpasalamat, ipahibalo ngadto sa inyong mga hangyo ngadto sa Dios, verse number 7, o ang kalinaw sa Dios, nga nagalabaw sa tanang mga pagpanabot, mubantay sa inyong mga kasing-kasing, o ang unahuna, pinaagi ni Kristo Jesus, nga igsoon in Bible says, ingon ni Paul sa mga katawan sa Philippi, at ingon sa diya, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Kaya kabalo si Paul, igsoon ka sa Tesuanon, kinabuhi, dili lalim mo sa outside lalim, na ay mga testing, na ay mga trials, na ay mga problems, persecutions, ay a lot of things na pwede magian sa atong gitawag kinabuhi Tesuanon. Ay usahay, maingon ta sa diya inoon nga faithful nako, sa diya nga nagsimba nako, sa diya nga nagabasa ako sa Bible, sa diya nga nag-ampo nako, naa naman ko problema. Sa unang wala ko gasimba, wala man kayo problema, wala makaya naman ako, pero nga nung karon naa naman problema. Nga nagasimba naman ko, gaampo naman ko. Igsoon always remember, the Bible says, ingon ni Paul sa mga katawan sa Philippi, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Magkalipay kanunay. Sa kayahay magkalipay, sa kalisod magkalipay. Kaya naman kabalo tayo igsoon na sa diya ka naangkot ng kaluwasan, kani mga butang atong magian ng kalibutan na dili rani. Ang kalisod dili rani. Maski pag-unsay atong buhaton ng kinabuhi igsoon at tanang mga magian sa atong tawag kinabuhi at personal sa kalibutan mula bay ra kadiri. And mark igsoon na ana sa katapusan. Ayaw kakabalaka ang mga butanga. Kaya naman na ay end dira. Na ay katapusan dira. The purpose soon sa kaningang lesson is to increase our faith. Kaya usahay man God, nga nung na ay testing, na ay trial sa Ginoo sa kinabuhi, kaya gusto natin sa Ginoo nga matest ang inyong pagtuo kung sakto maganda ka magtuo. Kaya pwede man tayo magkaroon pagtuo, pero pag-abot sa problema, kasi atong i-deny si Christ ba? Pag-abot sa problema, kasi atong niya makalimtan ng Ginoo. Pag-abot sa mga tentasyon, basta niya atong unahon ng kalingawan more than sa Dios. O yun ang sa exo, sa pagtawag, kinabuhi Kristuhanon, dili malitayan ang mga tentasyon sa yawa. And he can use a lot of things na ma-enjoy ta sa tawag na unod. Ang unod igsoon nga butang mo ni ang ginatry ni sa yawa nga ma-enjoy para igsoon dili na to maagian ang mga tawag nga testing sa Ginoo. But remember igsoon, this lesson is to increase our faith. Ang ato igsoon nga pagtuo mutubo pinaagi igsoon sa pagsabot ani nga mensahe. Peace mean igsoon is knowing what to do whatever comes. Ang word igsoon nga peace or ang word igsoon nga kalinaw in verse number 7, ingon na diya, and the peace of God, ang kalinaw sa Dios. Ingon sa Bible diya nga nagalabaw sa tanang mga palabot, mubantay sa inyong mga kasing-kasing o gunahuna pinaagi ni Kristo Jesus. Ingon sa verse number 7 igsoon, ang word diya nga peace or word diya nga kalinaw, knowing what to do whatever comes. Kabalo tayo igsoon na unsay buhaton sa posibleng maabot, sa posibleng unsay mahitabo ba. Kabalo ta unsa tong buhaton, ibig sabihin kung natay kalinaw, whatever unsay problems, whatever unsay testing dia, whatever trials we have, kabalo ta kung unsay atong buhaton. Mauna yung sa Bible verse number 7 nga ang tanan mo mga request, ang tanan mo mga gipangando, yung pangayo, isulti sa Dios. Ino naman para ang verse number 7 yung sa diya, para ang kalinaw sa Dios, yung sa diya verse number 7, o para ang kalinaw sa Dios nga nagalabaw sa mga pagpanabot, mubantay sa inyong kasing-kasing. Walang blessing igsoon, kalinaw sa Ginoo. Dili sa basta-basta maangko sa katao. As long as na ikaw nagatuo sa Dios, dili makitaan ang kalinaw sa Dios. Amen. You know what igsoon, people today, walay kalinaw sa kasing-kasing. People today are compromising. People today is wala ang gitawag nga pag-una sa Dios because wala sila peace. Peace means whatever kung unsay maabot, whatever kung unsay may dapat na mahitabo sa tawag sitwasyon sa matag area sa tawag kinabuhi na adya ang kalinaw sa Dios. Peace means that God cannot fail. Kaya bang kabalo kang despite sa grabe kay mga gian ng problema, prosper ang Ginoo dili mo bakyas. Kabalo juga nga naagi dira ang Dios, kabalo juga nga ang Ginoo dili juga pasagdan, kabalo juga nga ang Dios kanunay kung mag-uban nimo kay naman nakakay peace ba? Nakakay tawag nga kalinaw. Nganong gabalaka ka sa mga pakitabo sa karon? Kaya naman wala kay peace. Pero unsa may buhaton para magkaroon tawag peace? Simple, verse 6. Ingon sa Bible dia, verse 6. Ingon sa Bible, be careful for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your request
be made known unto God. Unsa ang key para magkaroon ng peace? Prayer. Pag-ampo. So yung sa Bible igsoon, that we have peace with God means that God cannot fail. Dili gid ma-fail ang Ginoo igsoon. O kung makasabot tayo igsoon nga natay kalinaw, then every problems that we have, dili kita maka-blame sa Ginoo kaya naman. Musulos na muna ang book of Romans 8:28 that all things work together for good to them that love God. Mao na usaha ayo pag-claim anang verse kung wala man kay higugma sa Dios. Dili na para sa mga unbeliever. Dili po na para sa mga tao na luwas pero wala na higugma sa Dios. Kaya sa Bible, everything happen in your life, the purpose ang Ginoo para sa mga tao nga nahigugma niya. And I believe this, there are a lot of things na masabtan diyan na upat ka butang nga ato matulaan karon about God's faithfulness in trials and testing. Upat na kabutang igsoon we can find sa atong gidawat kinabuhi karon igsoon kung naa man tay mga testing, trials, or naa man tay mga problems, naa man tay mga gitawag nga mga burden in life. Mao na atong angay sapton para atong magkaroon tag kalinaw, magkaroon tag peace sa kana ang mga problema o kana nga trials and testing. Always remember, in trials and testing and difficulties and problems, God is still faithful. Amen. Wala gyud bakya sa Ginoo diha. Ayaw di mo na nga Lord, naa ko sa problema na ni ano wala ko kanimo kitabangan. Lord, ngano naa mo ko sa ayong problema ni. Ikaw igsuon ko nag-ampo lang kay wala pa ako natabang, paabot lang. Pero usahay ang katabangan, wala po ka ng ampo. Paano katabangan sa Diyos? Pero always remember, God is still faithful. Maski pag unsay imong gagian karon, maski pag unsay problema karon, but still God is still faithful sa akong gitawag na trials and testing. Number one, mo ginang pinakain igsuon. God is faithful in trials and testing because God knows all that enters in our lives. Kay ang Dios kabalo siya na kung unsay nagaabot sa imong gitawag na kinabuhi. Whatever gamay nga butang, whatever dako nga butang, whatever gamay nga problema, whatever dako nga problema, whatever what happened in your life today, ang Ginoo nasayod. Wala ang gipasagdan sa Dios. Ang sayo sa Bible kanina, ang Ginoo wala na saman, wala na tulog, wala na tagpilaw. Kung saan na tagpilaw, wala pa nakatulog kadali na mata. Tagpilaw na siya, wala mo nakapiyong ka, taon, nakamata ka, payawan ka, nakatagpilaw ka ba? Pero unjot ka, nakatagpilaw lang ka. Kung tagpilaw pa rin sa Bible, ang Ginoo wala na tagpilaw, and the Bible says, whatever, wala ang minuto, igsoon, nga tapos sa mong kinabuhi, nga wala pakialam ang Diyos. Wala ang oras, nga natapos sa mong kinabuhi, nga ang Diyos wala kabalo. Every minute, every hour, every second, ang Ginoo igsoon, happen and enter sa mong kinabuhi. Kung unsa may tapos sa mong kinabuhi, kabalo ang Diyos, anak. Ano nga ba yan? Job chapter 23 verse number 10. Job da. Ano ang kinabuhi ni Job? The best person, the example sa Bible, so if you have problems and trials, basahan ng Job. Ako nitabang sa imuha. Job chapter 23 verse number 10. Yung sa Bible 3. Job 23 and verse number 10. And I believe it's so on, whatever problems you have, that kailangan na ito masaktan ng Ginoo, kabalo niya na. God knows all that enters in our lives. God knows everything. Whatever what happened in our lives, kabalo ang Diyos niya na. In the Bible niya, verse 10. The Bible says, but He knoweth the way that I take. Ingon sa Bisaya, apan siya nagakaibalo sa dalan nga ako nagsubay. Sa diha nga siya makasulay na kanako, ako mugawas ingon sa bulawan. Now igsoon, mark this. Gingon ni Job ya, but He knoweth the way that I take when He had tried me. Ingon ni Job igsoon, ang Ginoo kabalo siya sa dalan nga akong ginalabang, akong ginasubay. That's why kung naay pagsulay diha, okay ra ko. Na ako'y kalinaw, kaya naman, ingon ni Job yan, verse number 10. The Bible says, in the verse number 10 diha, for I shall come forth as gold. What a blessing song tonight. You understand this? Whatever testing and trials, mabot sa imong kinabuhi, always remember, God knows kung unsay naabot sa imong gitawag kinabuhi. God knows kung unsay natabo sa imong gitawag kinabuhi. The Bible says, but He knoweth the way I take. When He have tried me, I shall come forth. Sa kanta man siya, di ba? Kanta na siya. I shall come forth as gold. Walang blessing soon. Nga naay gitawag na verse sa Bible at nga kaning nga tao nga nagsulat sa kaning book is nindot kay nagdian ni Hesus.
Siya mismo, iyan yung trying. Siya mismo, iyan ang experience niyang kinabuhi. And the Bible says, in Job, ingon sa Bible, in Job, ingon sa diya, and then Job try to understand nga ang iyang kinabuhi. So, gitry sa Ginoo. Kabalo siya because he knows that God knows ang gitawag kinabuhi. Sa mga verse, ano po yan? Psalms 31, verse 7. Kay David na po ta. Ang naaway, Psalms 31, verse number 7. David na po din. Kay David na po nga testimony. Kapag si David nagsuon, napo na siya mga trials, napo na siya mga problems niya kinabuhi. But verse number 31, verse 7. Ingon sa Bible niya, I will be glad and rejoice in the mercy. For thou hast, saman, considered my trouble. Wala blessing son, thou hast known my soul in adversities. Mark Rizon, thou hast known. Mark Rizon, ang verse number 7. Ingon sa Bible niya, ako magmaya o maglipay diya sa imong kaluoy, kay ikaw nagunahuna sa akong kasamok. Ikaw nakaila sa akong kalag diha sa kalisod. Now, Igsoon, always remember, when trials and testing in life, maabot sa imong kinabuhi, God is still faithful. Why? Kay naay peace dira, nga ingon sa diya, nga ang Ginoo nasayod sa matag butang nga nahitabo sa imong kinabuhi. Amen? Ayaw biniputan sa mga nahuna nga walay pakialam ang Dios. Ayaw biniputan sa mga nahuna nga wala lang sa Ginoo. But always remember, God knows a small and little things nga naa sa imong life. In every trials, affliction, and testing, God knows about those things yung tawag kinabuhi. Walay mga pangitabo, ikso sa mong kinabuhi, nga wala yun sa ng Diyos. And always remember, everything is under control by God. Amen? Ang tanang pangitabo, kontrolado sa Diyos. Muna ayaw kabalakang ayaw kabalakang sa kwarta, ayaw kabalakang sa pagkaon, ayaw kabalakang sa mga utang, ano kalibutan lang, kaya naman, kabalo tayo iksoon, nga ang tanan, ang Ginoo nagkontrol. Ayaw sayang, hindi na kamalihok, ayaw hindi na kamalingkamot. What I'm saying is, whatever problems we have, whatever problems na tayo magkatubang karong iksoon ng gabi, I'm telling you tonight, always remember, God is in control. He is in control everything because kabalo siya kung unsa imong gagian karon, kabalo siya kung unsa akong gagian karon, o kabalo siya sa matag hunahuna, kasing-kasing, o yung sa Bible ni David rin sa kalag nga usa man naay problema. In verse number 7, ingon sa Bible, thou hast known my soul in adversity. Dili na ka nabalaan sa Ginoo na naka sa kayahay. But God said, kabalo ko rin ang Ginoo diay sa diya nga naa ka sa gitawag nga problema. Number 2, because of time, ito magdugay. God's faithfulness in trials and testing. Number 1, God knows all that enters in our lives. Number 2, God is still faithful in our trials and testing because God cares. Amen? Ang Ginoo naga-care. Sigo gamay, Psalms chapter 46. Psalms 46 and verse number 1 and verse number 2. Psalms 46, verse number 1 and verse number 2. It will help us igsoon, pero igsoon nga gabiin, nga atong masabtan in trials and problems in life, physical needs, spiritual needs, financial needs, or whatever, kung sa problema ni mo karon, ingon ang Bible rin igsoon, in verse number 46 down to 42, nga ang Diyos na ay kay, kasama, na ay tawag nga, pag-care na to, na ay tawag nga, pag-care ang Ginoo sa tawag nga mga problema. Verse number 1, God is our refuge and strength, a very present help in what? In trouble. Verse number 2, therefore, will not we fear, di ka mahadlok, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. Ano ba yung kung sa ni David, ha? And verse number 2, pusa, dili kita mahadlok, bisan nga ang yuta, pagabalhinon, o bisan pa ang kabukiran, pagkadanon ngadto sa, kung saman, taliwala sa dagat. Ingon ni David, dili ta mahadlok, maski pag ang bungtod, maski pa ang tanang yuta, ibalhin sa Ginoo sa dagat, dili ta mahadlok. Kaya naman, yung sa verse number 1 diya, kay ang Diyos, ang atong gampanan, o atong kusog. What a blessing, as David said. Kung sa problema ni mo karon, ay nga Bible said, ay nga tubag sa Ginoo, ang nagay problema, okay na. Kaya naman, ako ang imong saman, gampanan, o ako ang imong kusog. Ingon ni David, example niya ang bungtod, maski pag ang bungtod o yuta, ibalhin sa dagat. Lantar mo, kung saan ang problema na. Kasi mo ang bungtod ng bukid diha, balhin sa Ginoo sa dagat. Problema dili. Problema, oy, asa ang tampuyo? Wala na puyan eh. Lang mo sa dagat eh. Problema na.
Muna problema ka ni masulpat. Muna problema ka, problema ka unsa ka magsulpat. Pero yung sa Bible, Nixon, when David said, yung sa diya, in verse number 2, verse number 1, God is my refuge and strength. Next phrase, awa diya, usa kadali kaayo nga tabang diha sa kasamok na igsoon. Nindot kayo ang sa Bible diri. Kung naa man kay problema, kung naa may trials and testings ang gitawag kami nabuhi, God is faithful. Why? Because He cares. Amen. He cares. Maybe, usahay sa atong una-una, abel ko wala ang tabang sa Diyos ba? Pero despite ito sa pulong sa Ginoo, nag-approve siya that our God is so very concerned with our problems. God is so very concerned with our problems. I don't care kung sa iyong problema karon, pero ang Ginoo concern ana. Ayaw isipa nga walay concern ang Dios, ayaw isipa nga ang Dios wala ka-care ana. Sometimes God is silent. Usahay ang Dios murag wala na ginaano ba? Wala ang gitawangan. Feel nimo ga-pray mago pastor. Pray, feel nimo nagahangyo mga sa Dios. Feel nimo murag karang something nga nang nakaginapangayo pero wala pa gitubag sa Ginoo. Nakita mo wala gitubagan ba? Now, maybe ang Ginoo igsoon silent diya. Pero dili ibig sabihin nga silent Ginoo na igsoon. Ayun diri. Sometimes God is silent with our trials and problems, but it does not mean that He is absent. Wala yung Diyos ba? Ano siya, dili ibig sabihin nga, nag-pray ka for pila ka tuwig, nag-pray ka for pila ka bulan, pila ka weeks, kaya still, ang Ginoo wala pa katubagan, ang Ginoo wala pa ginaliyok. Tala ko sa iba, nag-pray ka someone, nga di pamamatay, hindi namatay. Nag-pray ka someone, nga kani mag-provide, pero wala pa gi-provide. Kaya bang need na kayo nimo, wala gi-provide sa Ginoo. Na, pamilyan mo, wala kang guro ang Ginoo, wala hilong na kayo ang Diyos, wala kayo tabang ang Diyos. Pero remember, Ikson, dili ibig sabihin nga, wala natin mo ang praise sa Ginoo diya, He is absent, dili. He is still there. He is present in every trials and problems ng kinabuhi. Never one time, Ikson, nga nitalikod ang Ginoo sa imong mga kinahanglan. Never one time, nga nitalikod ang Diyos Ikson sa imong mga pag-ampo. Never one time, wala di masig minuto o segundo Ikson, nga gipasagdan na ka sa Dios. Ibig sabihin Ikson, everything with problems and trials sa imong kinabuhi, He is faithful. Why? Because He cares. Nag-care ang Ginoo sa imong problema. Nag-care ang Ginoo sa akong problema. Sometimes, abi na ito, wala pakialam ang Diyos. Abi na ito, wala na itabang ang Ginoo. Usay, abi na ito, wala may tabo. Now, siguro, muna ako kasabot. Base na ang problema ron. Base, wala kay kalina, wala kay wisdom karon kay nag-problema ka ala na areas imong kinabuhi, wala kay peace. Kaya nag-problema ka ala, nag-ampo mga sabila, pero wala man gyapon ginawag ka katubagan. Maybe sa iyang Ginoo diya, dili dorotesi ang naadya kung dili pasigutan na siya. Usahay mo ko sa kinabuhing Kristiyanon, we need to understand every problems, every trials, just examine yourselves. Ayaw i-examine ang kinabuhi sa uban. Kung naa gani mga problema sa kinabuhi, usahay ang problema sa Kristiyanon, dili man dagko gayo, usahay naman kana wala tay tarong nahuna. Katarong sabot, usahay wala tay kalinaw sa kasing-kasing, usahay wala tay kaalam. Pero usahay madamay ang ubang tao nga imong palibot. Even ang imong classmate, madamay. Ang imong kawan sa trabaho, madamay. Murag ang imong life ba, murag something nagubot kaayo ka. Okay man ta ka, wa man ta kay sakit. But there's something murag problemado sa imong nahuna, maybe na kulang ba? Na ay something wrong sa imong life. Pero igsoon, wala ka balo diay, abi nimo testing sa Ginoo, pero usahay diay bunala na. Muna ayaw gyud ninyo i-take kanang lightly ba? Kanang ato ko ta mga sala, ayaw i-take lightly nga gamay pastor, okay ra dili. Baka kung ano, kamulo kita kalang-kalang, di ba ko bagong pag-ampo? Tungkol na sa masalang ginahin mo. Nganong silent ang Diyos, tungkol na sa mga ginahin mo, kamali. But remember, Iksoon, He is never absent. Wala, doon na sa Iksoon, ni absence mong tawag ka magkinahanglan. And the Bible says, Hebrews chapter 13, verse 6, that He is, you will not leave me, nor what? Forsake me. Dili ka pasagtan sa Ginoo Iksoon, sometimes, may mga butang sa kinabuhi, nga kailangan nag-settle. And sometimes, talagang mga butas, kung kinapoy na dapat na ito, ihangyo sa Ginoo, idoon na yun sa Diyos. God is always scared. Whatever your problems you have, whatever problems I have, always a reason, God cares. He cares. Sa mga verse na mabrihan, Matthew chapter 11, verse number 28, and verse number 30. A blessing is so on tonight, nga itong masabta ni God's faithfulness in trials and testing.
Faithful ang Ginoo igsoon, maski pag nagkalisod-lisod ka na. Ayaw basula ang Dios na naka sa kalisod. Kaya ang Ginoo wala kasagad sa imuha diya. Because number 1, He entered. Kabalo siya kung unsa niya naabot sa imong kinabuhi. Number 2, He cares. God cares. God's concerned what you have tonight. God concerned kung unsa imong problema karon. And that's why Matthew 11 verse 28 down to verse number 30. Usahay po sa problema nga atong ginatubang kita ra po hinungdan. Mauna, you need to understand this is so on. And the Bible says, verse number 28 down to 30, at masawag sa Bible and restart, begin. Come unto me, all that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Verse 29, and restart again. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find the rest of your souls. Verse 30, for my yoke is easy, and my burden is light. Now, igsoon in the Bible in verse number 28, doon nga rin kanako, tanan ka mo nga nagahago, o nagabukatan, o ako muhatag kaninyo og pahulay. Now, igsoon mo may problema na to, talaga may problema, pero magpalayo pa ka sa Diyos. How can God give you rest kung ikaw nagapalayo niya? Always remember in the Bible, the promise of Diyos in verse number 28, doon nga rin kanako, mark the word, doon, come unto me. Na ay proseso ang tabang sa Diyos, doon sa iya. You wonder why nga silent ang Diyos? You wonder why nga wala ka makinatabang ang ginawa sa mong problema? Una-una ka doon, wala ka ampo. Mo ni problema to as Christians. Today, ang pag-ampo, ginatay ito nga lightly. Ang pag-ampo, mulag easy lang nato. Matulog ka na wala ng ampo. Mubangon ka pag-augma, mulag wala na po. Okay lang, pag-ampo sa problema, ang pinaka-sayo ni mong kabuhaton, ang Ginoo ni mo sulod. Nga naman, wala nang kag-pray. Dili na mali sa Diyos, igsoon, kasagarang mali, wala sa Ginoo, naas ito ka. You and I are very wicked. You and I is very sinful in the sight of God. So that's why, ang Ginoo, naghatag siya, kumaagi din doon, meron ka na po. Tanan ka mo, nagahago og nabukatan. Unsa may kabukaton nimo, unsa may kahago nimo, og ako muhatag kaninyo pahulay. Verse number 29. Isamon ang akong yugo nga na kaninyo, og pagkat-on kanako kay ako maaghok o babuksanon sa kasing-kasing, o kamo makakaplag og pahulay nga na sa inyong mga kalag. Remember, igsoon, kung naa kay problema karon tungod sa imong sala, tagaan ang pahulay sa Ginoo. Ibalik ka na sa yuta. Dalawang ka na sa langit. Kung ang imong problema karon makaingon ka, testing na okay na, pero ka problema ni mo bunal na. Kung di yun ka mo dugo sa Ginoo, confess sa iya sa imong sala. Remember this igsoon, kana problema mo, imong patay nimo. Kana ang problema mo ay mo bitbit sa imong itawag ka kamatayon. So that's why inaabay ka matahon. Kung naa may chance may pangay pa sayo, ang Bible dire, aw. Tagaan na pahulay. But ang ganito pala igsoon ay katuo ko ani, kung ikaw mo duol sa Ginoo o usa man magkaroon tag gatag na pagpanahon sa pag-ampo. Sa ka-verse ang kabrihan, sa ka-verse. Okay, Matthew sa gamay 6:25 at 25 at 26. Ayaw isipay igsoon nga walay kay ang Ginoo sa imuha. Kaya sa kaning verse, kung makita mo dire, ingon sa Bible verse number 25 and also verse number 26. Naawa sa Bible ya. Matthew 6, kabalo mo nga verse, memorize yun or nakita na yun. I try to remind you so on karong gabi. The Bible says, therefore I say unto you, take no thoughts for your life. Ingon sa diya, ayaw kabalaka alang sa inyong kinabuhi. Unsa ang inyong kaunon o unsa ang inyong imnon o alang sa inyong lawas. Unsa ang inyong isulob. Dili ba ang kinabuhi labaw pa sa pagkaon o sa lawas labaw pa sa sapot. Verse 26. Tan-awa ang mga langgam sa kahanginan, kay sila wala nagapugas, ni sila nagaani, ni nagatigom ngadto sa mga malig, apan ang inyong langitnon nga amahan nagapakaon kanila. Dili ba kamo labi pa maayo kay kanila? Now, so remember this, the Bible says, kung naatay kabalakan, kung naatay problema, God cares. Iya gani katiman ang langgam? Ano sa Bible ba? Ang langgam gani nga wala nagapugas, wala gatanong, wala man ginahimo, ginapakaon gani sa Dios. Ikaw na ba nga anak sa Diyos? That's why you need to understand this in trials and testing. Di natin ang igsoon ang Ginoo still faithful. Ang Ginoo igsoon still naagi kitawag igsoon ang faithfulness. Kaya naman, una-una, God knows all that enters in our lives. Number 2, because God cares. Ang Ginoo igsoon nagahatag og care. Number 2, God is able. Mauli sa atong tema igsoon, God is able. Diyan ito ang gasutan, isa na verse ng chapter number 2 Corinthians 9, verse 6 down to verse number 11. God is able. Ayaw igsoon kalimot. Nga tanang problema na ikasumbaran. Amen?
God has a plan. God has a solution in every problem. 2 Corinthians chapter number 9, verse 6 down to verse number 11. Akong basahon. Okay, sundin lang sa inyong mga mata. 2 Corinthians chapter 9, verse number 6 down to verse number 11. Akong basahon sa Bisaya. Ngayon sa Bible 3, verse 6 down to verse number 11. The Bible says, apan ako maingan ini, siya nagapugas o kanihit, mag-aanyo sa kanihit, o siya nagapugas na magalalayaon, mag-aanyo sa magalalayaon. Verse 7, ang nakagtao sumala sa gitimuha sa niya sa iyang kasing-kasing, sa ingon tuguti siya sa paghatag, dili nga nagabagulbol o sa pinugos, kay ang Diyos nagahigugma sa usang kamalitayon na paghatag. Verse number, ang bakta, verse number 9. Ingon diya, as written, He is spread abroad, He hath given to the poor, His righteousness remaineth forever. Verse 10. Now, He that ministereth seed of the sower, most minister bread of your food, and multiply your seed sown, and increase the fruit of your righteousness. Verse number 11. Being enriched in everything to all what? Bountifulness, which causes through what? As thanksgiving to God. Maigsoon, God is able, kaya kaniya igsoon, i-bless imong kinabuhi, kaya niya i-bless ang imong pagpanginabuhi, kaya niya i-bless ang imong ginawag ng future life, kaya ano man, because God is able. He is faithful in trials and testing. People may know that and care your trials. Ang Ginoo, ang mga tao igsoon, nag-care sa imong tawag ng trials, that only God is able to solve. Ang Ginoo na gyud ang makatabang, ang makahimo, ang masulbad. God is able to show the great and mighty things or the impossible things sa atong gitawag ng mga trials and testing sa kinabuhi. And number 4, because of time, dinidugayon. Number 1, God knows all that entered our lives. Number 2, God cares. Number 3, God is able. And ang dugay din because of dagat na dungan sa mo, God is able. And number 4, God has a purpose. God's faithfulness in trials and testing because God has a purpose. Na ay purpose ang Ginoo igsuon sa atong gitawag na trials and testing. Atong mabrihan ang Biblia dito lang in the book of Jeremiah 17 verse 5 down to verse number 10. Jeremiah chapter number 17. Sa the Bible today. God has a purpose. God had never done anything without a purpose. Wala di igsuon ihimo ang Dios ang kinabuhi na wala sa purpose. Ang kinabuhi ni Job na ay purpose. Karon tabo sa iya. Ang kinabuhi ni Joseph, when they are enter into the gitawag na pit, na priso, and the last na himo sa gobernador na amo sa palace. Why? Because of what? God has a purpose. Chapter 17, verse 5 down to verse number 10. The Bible says, thus saith the Lord, cursed be the man that trusted in man, and maketh blessed in his arms, and whose heart departed from the Lord. Verse 6, for he shall be like he that is the desert, and shall not see with good cometh, but shall inhabit the breach. Because the Bible is so on, places in the wilderness, in a salt land, and inhabited. Verse number 7, blessed is the man that trusts in the Lord, and whose hope the Lord is. Verse 8, for he shall be a tree planted by the waters, and spreadeth out his roots by the river, and shall not see when it cometh, but her leaf shall be green, and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. Verse 9, the heart is deceitful above all things, and is greatly wicked. Who can know it? Verse number 10, I, the Lord, search the heart. I try the reins, even to give every man according to his ways, and according to the fruit of his doings. So on, God has a purpose. The fruit is what? Sufficiency. Ikatwa, to draw us closer to Christ. Ang purpose kaya we have trials and testing para mapaduol magmaayo dira sa Dios. Dili mapalayo, but what? Mapaduol. And next, for the glory of His, for God's glory and what? Honor. Tawag yan. Familiar verse, Romans 8:28. Every trials and testing in life, every problems na ato magian sa kinabuhi, na ay purpose ang Ginoo. Number 1, to draw us to Christ as Savior. Ang uban, o nainunggan, yung natin problema para magduos na kang for salvation. Number 2, to prove His sufficiency. And number 3, for God's glory and honor. Romans chapter number 8. Memorize na ba ni? Okay? Familiar verse. And it will help us tonight. Romans 8:8, restart, begin.
And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called or the called according to His what? Purpose. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Like so on, the Bible says, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His what? Purpose. Na purpose na Ginoo to bring glory and honor sa iyang tawag ng pangalan. Last, to draw us God's word and to what? Prayer. Last verse, Psalms 84 verse 11. For the last verse of Psalms 84 and verse number 11. Psalms 84 verse number 11. Kung sa Bible 3, the Bible says, God has a purpose. Ang unang purpose sa pag-testing and trials is mapatuol sa Diyos. He is faithful ang gapo no, mas satisfied sa kalisod ba? Naaga po yung tawag na purpose ng mga sa problema tungkol kay mo na hinungdan ganun mga tao maluwas. Lasing kayo. 1884 verse number 11. Nana say amen? At ang masabi start begin. For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing He will withhold from them that walk uprightly. In Bible so on. For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will withhold from them that walk uprightly. In the Bible so on, to draw us God's word and to what? Prayer. So that's why we have God as a purpose and every testing and trials. Number 1, to prove His obedience. Number 2, for the glory and His honor. And number 3, to draw us to God, God's word, and to prayer. And last is so on, for those testing, trials, problems in life, ingon dia, God has a purpose. Ikaw-apat subtitle so is to draw us to Christ as Savior. Na usahay, tayo na mapakitabo sa kinabuhi, kung tungkol na mapakitabo yung so, dalang tao na masave. Kaya na example, like somebody die, and then ang iyang burod, gamito na siya, magsangin sa maraming balita, then many people that say, hindi na ko ma-expect itong naging Lunes, sa diya na nakatubig ni Brad John, among gidala ang pugangan ni Brad John Briggs Hospital, and then 2 hours pa ang paabot na mo bago makuha ang results sa katong niyang laboratory. They were waiting sa 2 hours, abot nito mga 4 o'clock, and then at 5 o'clock na, actually kilo, actually gabi. So grabe yun ang iyang problema, kahit tungkol grabe ng ay gibati ka sakit. Then, while nasa yung sulod, ako sa gawas, kita ko dagal ng tao ba? Then when I look their face, problema din kayo, ako sa mga pasyente sulod, akong ipang-interview, ay mga pasyente, ako sa mga na-isip ko, may mama, na-stroke, na-ICU, ang isa po, ang iyang asawa ko, bago lang anak, pero medyo nag-bleeding, ano ba? Nagagawin mga problems sila kinabuhin, nakita ko siya. When John Briggs, kasi problema siyang itawag na wife, kahit tungkol siyang itawag na ugangan, ako po, take na po ang opportunity ng mga share. And sa akong ginilang, I think nasa mga 15 to 20 ka mga tao accept Christ as their personal Savior, gigamit ang Ginoo nga hospital. Kung ano ko lang ninyo, for 2 hours, kaya mo dito, ako dagan ko tracks, after ko tracks, then, storya ka dali, pag-open, sangyaw. Wala na po, pag-open, sangyaw na po ito. Kaya ano mo na Brad John Briggs? Doon sa pakusog. Napakita-tracks siya. Dito po siya, sa duwa ka 10 po nga, nagapahulay dito. Naghatag po sa tracks, I believe it's on. Wala okay na sila kasi kung saves na or dili, but I believe this, among gibot ng Brad John Briggs. Tungkol sa pangita po, trials and problems yung minabuhi ng mga tao na save. Now sometimes, when problems comes, mo po lang tungkol sa iyo naon ba? Kung sa'yo purpose, ano yung problema ha? Naabay gustong Ginoo maluwas. Kung mo na pinakadabes na una-una, dili ka maguna. Kung nakakay problema, yung una mo, nakakay problema, sige focus na. Usahay sa problema, usahay mo sa ito, at tagal-tagal, ma-enjoy yung mga problema ba? Basi na ay gusto Ginoo ma-save. Tanong ko si Faithful, nalinggis niya, naami sa nagpalaboratory pagka sa Manido. Ako na yung sa inyo ha. While nagpalaboratory for 30 minutes, waiting sa mga sa result po niya, nakulog na ako'y tracks, na ako'y Bible, ano ko Lord, nalaman ko dito Lord, di na ako na ako problema Lord, kung naay muagi, every person na muagi Lord, tagaan akong tracks, pati timinga, po'y pamagawa sa mga bata, bigas sila, as 4, nagawas, kinis sila, dagang kayo, ako yung tanong tracks, o akong tracks, akong gimit-gimit, ang mahulog, why na bilin, but I believe in son,
Kung naay problema o testing ang Ginoo, papunaw sa igsuon nga ikaw po magamit sa Ginoo nga nay tao maluwas. Kung good thing kayo na, kaya dili na lang ngay problema, nagahulong na nagyapon sa Dios. Kaya usahay pag ang tao problemano, usahay ang una-una nasa problema o usahay dili na tumunaan ang Dios. Muna usahay ang kinabuhi, kasi muna ang gusto na buhay. Always remember, God is faithful in your trials and testing. God is faithful in my trials and testing. Ayaw isipa, ayaw ko sa mga nahuna, wala ito'y laing purpose. Nga no, nakakay problema sa kinabuhi. Now, for conclusion tonight, tayo question 3. Kung naapoy mga answer. Ngayon din, unang question itong itawag conclusion tonight. When trials comes, where do we turn for help? Kung naapoy problema maabot, kung naay mga trials maabot sa kinabuhi, ang pangutana, asa man ka posible mo dagan o asa man ka mas dapat mo dagan. Ang tubag, asa? The Word of God. Pulong sa Dios. Pero tanawa usahay. Kaya may namatay problema, usahay ka rin pulong sa Ginoo, hindi mo mabasa. Why? Because we focus sa mga butang ang problema masulban. Pero mo din ang key, if you have problems, testing and trials, asa ka mo dagan? Word of God. Sangyaw, the more your problem, wali sa pulong sa Diyos, the more your problem with His people. And I believe if you do that, God will intervene whatever usa ang problema. God will help whatever you have problem. Ayaw din i-neglect, ikso mo na kay problema. Ayaw din i-neglect ang pulong sa Diyos. Kaya mauli makatabang nimo. Yes, walay kwarta makit Andre. Pero kanay nga libro, tagaan kag wisdom, makita ang kwarta. Yes, walay bugas ka makit Andre. But kani nga libro Exod will help you to find kung asa ka mangita o asa rin makuha ang imong kinahanglan sa imong kinabuhi. Number 2 question. When have you learned the most? When have you learned the most? Asa man ka makatuon og pag-ayo? Ang tubag, ingon diri, when sorrow come. Asa ka mas maka-learn maayo? Kaya naa kay problema. So that's why kung may problema maabot, that is our learning. Why? Because kung imo lang ma-overcome, you can teach others. Dili ka maka-learn kung hindi mo ma-experience sa problema. Dili ka makatundo about faith. Dili ka makatundo about be faithful sa problems. Kung dili ka faithful sa imong problema. Dili ka makatundo sa ubang nga tao nga ma-overcome nila ang problema. Wala kay courage na ma-overcome nila ang problema kay imong kinabuhi. Wala kung ka-overcome sa imong problema. That's why every problems, every trials in life, kung naabat pinaka-most na ma-learn nimo, kana imong magian ang problema. That's good. Ingon sa picture. Faith that cannot be tested. Cannot be trusted. Kana imong faith, kung gitistingan, dili ko na igsoon sa ligan. Pero katong time sa problemado kay ka by faith na overcome nimo. Sa diha ka problemado kay ka giungan imong Biblia, naa ka sa pulong sa Dios, naa ka sa Dios. When problems comes, ay nay mga problema na awos mong kinabuhi, dito ka the most na unsa man. Naka-learn. Why? Because you find help sa kana nga area. Na ako yung sulat itong Marte agahapon, nibalik ko sa hospital, no? Pabalik ko sa hospital, nana ko sa balik ko nga minapon ako. Nga usa ka Christian siya, simple siya. Niala siya sa kuha. Nga ang mga tao yung karong gawin focus sa butang. Focus sa tawag na kalibutan ba? Na ano sila kasigbit, kasipahan, nga ginasiawan siya ba? Sa brat, kana inyong Diyos ba? Kung tinuod pa lang ang Ginoo, nga naman ang inyong simbahan, gamay man. Nga ano ang inyong mga membro, kupri man. Nga ano wala makaya, walang di makaya, gwapo ang inyong simbahan. Naawat among Diyos, brad. Dako ang Diyos, kaya among simbahan, nindot kayo. Di pa gwapo sa Ginoo na dili mali ang gwapo nga simbahan, igsoon, pero ito ba niya? Ana sa brad. Kabalo ko, kana yung simbahan, nahimo na siya ang blessing. Naadra ang blessing. Pero ang problema, wala diya ang blesser. Kabalo ko kana yung simbahan, dagag material blessing, pero ang problema, wala diya ang Diyos. Kami among simbahan pangit, gamay, wala may material blessing, pero naadri ang among gitawag na Diyos. Nindot kay tubag, dili kay gwapo among simbahan, pero okay ra kung naami Diyos. Kamo, gwapo mong simbahan, wala yung ginasangyaw. Inyong simbahan, nindot, wala man galing makasangyaw, abot ng Kristo, wala man galing makasangyaw, kaya unsa mo pag-bless sa Ginoo, ang inyo lang ginapahambog, gwapo inyong simbahan, dato inyong membro. Asa ang Diyos na? Now, Exxon, always remember, we can learn something in every person. Like this, every person is your teacher. Kato na learn kung ayaw sa iya,
Krisuhanon siya. Ang iyang simbahan is Assembly of God. Saved siya. Pero dagan kayo sa mga experience ba, kung natunan siya, na-learn dito pa ayo. Tama bitaw, na sila ang blessing. Ang panalangin na sila ang problema, wala dito ang Diyos. Mauna, remember, Exodus, ang ginawag, kinabuhin, Krisuhanon, when sorrows come. I believe, mauna, the best learn sa mga ginawag, kinabuhin. And number 3 question, how are we going to know that we have a God who is faithful? Paunsa man imo prove sa ubang tao nga ang Ginoo mo faithful? Paunsa nimo prove sa mga tao nga ang imong Dios tinuod? By going through testing. Dili kini mo ma-prove igsoon nga tinuod imong Dios kung may problema nga nasulbad. Dili di kay igsoon nga kaingon nga ang Ginoo nimo tinuod nga Dios kung walay mga pag-ampo nga tubag. Dili mo igsoon nga makaingon nga ang Dios tinuod kung wala man na experience mo ang gahom sa Dios. Mauna yung sa Bible na ang pangutana diri, how are we going to know that we have God who is faithful? By going through testing. So ayaw ka-worry ang mga problema sa kinabuhi. Kaya ano man, pamaagi rin na sa Diyos para malig-unta. Pamaagi rin na sa Diyos nga muduol ka sa iya. Pamaagi rin na sa Diyos igsuon nga makita ito nga iyang tawag na faithfulness. Tubag ang puto niya itong usa ka member sa gwapo nga simbahan. Yan sa Brad, gwapo ka na yung simbahan, dato yung membro, pero kung ano po, wala nyo na-experience ang presensya sa Ginoo. Kami, Brad, naami sa mong simbahan, gamay, puno may problema, daghan may kakulangon, pero okay ra. Kaya nakauban na mo ang presence sa Diyos. What a blessing, igsoon in times of troubles, mo din na ang itawag, igsoon nga, ma-prove na ang imong Ginoo faithful, ang imong Ginoo igsoon, wala kang ginapasantan in times of problems and trials. And last, why Job go through all that troubles? Nga no man igsuon, nga si Job, ni agi ato igsuon nga problema. Ang tubag, to be an example. Nga nung gaagi makakakaroon ng anak na problema, to be an example to other believers. Nga nung makakaroon diya ka problema, nga nung nag-stay mga anak ka problema, to be an what? Example to others. Remember, igsuon, kung wala yung Job nga natabo, istorya sa Bible, siguro na mga problema nung kasano nun ba, surrender na. Pero pasalamat na ay problema na ay kinabuhi ni Job, na istorya nga ni Job, nga sa diya, sa isang kaadlaw lang, namatay ang pulo ka anak, sa isang kaadlaw lang, nawala kautangan, sa isang kaadlaw lang, nauhanaw ang tanan. Gitagaan pa yung sakit, gikanapan pa siya kasawa, giingat pa siya kasawa, i-course sa imong Diyos, kunya pagpakamatay. But Job said, naked timay, timay ko hadis mo, naked shall be returned. Blessed be the name of the Lord. Amen? What a blessing, so na-example ng Diyos, anak. Kaya kung natin kainta sa kinabuhi, so kung na mamatay sa pamilya, kung na may tapos sa mong tawag, kinabuhi na medyo, ayun na difficult kayo nga isulbad. But remember, so, wag yung makalabaw sa tabo sa kinabuhi ni Job. But remember this, mauna pinaka-greatest example na nasa Bible. Na pwede naman i-apply sa mga kinabuhi. Kung sa'yo problema ron, ikumpara kong Job. Kung sa'yo mong ginabit-bit na trials ka ron, i-compare kang Job. The Bible says so on, why Job go through all the troubles to be an example. Nganong nag-aagay problema ron, nganong may mga testing, trials ka ron sa mga kinabuhi, para na kay testimony, na kay tudlo sa uban. And God used everything kung sa'yo tabo sa mga tawag ng kinabuhi. God's faithfulness in trials and testing. Faithful kay Ginoo igsoon, maski pag nagkamang na kanya, maski pag nagkalisod na kanya, but God still faithful in our lives. Mag-ampo tayo, ako tumulong. Yung atong matali. Let's pray. Lord, once again, salamat for tonight. Lord, wala ko balo sa matag problems, sa matag trials, Lord, sa matag usahan na adri. I don't know, Lord, asa, Lord God, bahin sa akong kinabuhi, na nagkalisod-isod ni Lord God. Lord, usahay, struggle ni sa akong gitawag na spiritual life. We struggle about our Bible reading. We struggle about our prayer life. We struggle about our desire, Lord, to serve you in our lives. Lord, tuguti, kung sa may maabot ng mga problema sa mga kinabuhi, Lord, unta dili ni siya bunan, pat kanino God testing ni para mga naami matudlo sa uban, to be an example to others. Lord, nasayod ni sa tanan ng mga gian nga problema, kalisod, kakulangon, kawaduon, Lord, nakit-an din mo imong gahom, nakit-an mo imong presensya.
nga walay imposible sa imo ha. Ikaw ang Ginoo nga nagaprovide, ikaw ang Ginoo nga nagapcare, ikaw ang Ginoo nga nasayod, ikaw ang Ginoo nga nagpadala sa mga problema kay na solusyon, ikaw ang Ginoo Lord na mao'y nasayod sa among kinabuhi. Lord, tonight, ayaw ko sa di mo makatawhan. Bless their life, Lord. Bless their needs. Bless ang ilang mga pangangailangan sa matag adlaw. Lord, ako binabalik na Lord Yamaya sa imong ngalan. We love you, Lord, in Christ's name. Amen. Right, son.